mo sa iyong kalapit, the only thing that makes you breathe is the presence of God. Ito ang isang katotohanan na dapat nating malaman. Sinabi sa Exodus 33:15 at sinabi sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming pasampahin dito. Pasampahin, it means battle. Huwag mo na kaming yayain pa saan man. Sapagkat ang presensya mo lang ang tanging paraan upang kami ay magtagumpay. Totoo naman, pwede kayong maraming pera, pakilala, pero sabi nga, hindi lahat nabibili. Mayroon man kayo noon, kung wala ang presensya ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, sorry to tell you, you are. At na-experience mo lang yan kapag kayo ay nalagay na sa isang corner. Pag ikaw ay nakikipagbaka, at sa pakikipagbaka ang iyong nararanasan, magkabi-kabila ay wala ka ng patutunguhan, yun ang sinasabing until life pushes you to a corner. Malalaman mo tanging presensya lang ng Diyos ang magpagkaalis sa corner. Kaya whatever battle you're facing right now, it might be financially, it might be physically, it might be socially, wala ka ng angki o ang pakiramdam mo ay ikaw ay pag ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo, sigurado tayo, ikaw ay tatagumpay. Kaya ang ating dalangin, may God enter your life. Ito ang dalangin ko. Panginoon, pumasok ka. Manghimasok ka. Hindi lang pumasok. Manghimasok ka. Pakialaman mo ang kalalagayan ng aking mga kapatid na dumaraan sa pakikipagbaka. Pakialaman mo sila, Panginoon. Huwag mong hayaang sila ay mapariwara sa walang kaayusang buhay. Whatever you're facing, the moment God steps in, there is a change. When the presence of God is with you, the battle is already won. If He's not with you, you are empty. Again, I will say it again and again and again and again. When the presence of God is in your family, the battle is already won. Para kayong bingihan eh. I will tell it again. I will say it again. When the presence of God is in your family, whatever battle you are facing, you have won already. As a New Testament Christian, if you want to understand the presence of God, it is good for you to study what the things are inside the ark. Mayroon tayong Ark of the Covenant na nandun sa loob. There are 3 things na mayroon dun sa Ark of the Covenant. Napaka instrumental ng Ark of Covenant sa panahon ng mga Israel. Sapagkat sa tuwing sila'y makikipagbaka, laging daladala nila yung Ark of the Covenant. Ayan pala. Pasan-pasan nila yan. Daladala nila yan. At sa tuwing dadalahin niya ang Ark of the Covenant na yan, ang Israel ay nagtatagumpay. Subalit pag wala yan, ang Israel ay nagiging talunan.
Alam nating lahat, ang kaaway ay because of sin, dumating ang kamatayan. At alam nating lahat, gumagamit ng iba't ibang senaryo upang ang tao ay mahiwalay papunta sa Diyos. Pero lagi naman sinasabi sa atin ng Panginoon, habang may plano ka ba, may plano pa ang Diyos sa iyo, hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Amen? Sino ba sa inyo ang gusto nang pumaroon sa Kanya? Yung tapos na, finish na yung mission. Mayroon na ba? Wala pa na. Ang ganda ng message sa 2025. Taon ng, anong 2025? Taon ng bubble gum. Palabas-labas sa bibig. Taon ng bubble gum. 2025 is the year of 2025 is the year of abundance. 2025 is the year of multiplication. 2025 is the year of overflowing grace. Well, daig tayo. Ang sarap na to. Ayun daw sa at pilit at pilit at pilit at pilit na gusto na tayong kunin. Binibigyan tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, tukso. Subalit, tinuturuan naman tayo ng Panginoon kung paano tayo magtatagumpay. Amen. At ang isang itinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo magtatagumpay is the secret of the presence of God. Ayan. Hindi na secret. Sa ilan sikreto yan. Sa atin, hindi na ito sikreto. Kapatid, the only thing that you will survive is the presence of God. Huwag kang lalabas sa presensya ng Diyos. Sapagkat habang ikaw ay nasa presensya ng Diyos, sagot ka ng Diyos. Di ba niyo siya papalakpakan? Habang ikaw ay nasa presensya ng Diyos, sagot ka ng Diyos. At ating natutunan, walang ibang lugar na ligtas liban sa presensya ng Diyos. Ito yung itinuturo ng Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos upang sa iyong buhay isagawa ng Panginoon ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga kayamanan ay ipinangako ng Diyos sa ating lahat na tayo ay magiging tagapag-ari ng lahat ng mga pangakong yan, ng mga kabutihang yan ng Diyos. Marami sa ating mga kapatid ang physically ay dumadaan sa battle. Ang kagandahan naman ngayon, natitrace na ng medicine, natitrace na ng mga medical apparatus, equipment. Akala mo ayos na ayos, pero pag pinadaan sa machine, makikita, oops, may kaunting problema ito. Kailangan mong uminom ng hindi gaya nung araw na nababagsak na lang. Ngayon, nakikita na. At ngayon, tungkulin nating mga mananampalataya na itaas, binanggit ng aking asawa,
na itaas sa tower lahat ng ating mga bakahin sa buhay. Ano ba yung tower? Prayer tower. Prayer tower, yun isang lugar kung saan naroon ang mga prayer warrior. Mga mananalangin na pinili ng Diyos. At doon sa prayer tower na yun, doon nagaganap ang battle. Doon isinasagawa ang binding and loosing. Para siyang nasa command center na nakikita ng command center na yun ng mga paparating na mga ako'y nakasakay sa airplane, tumunog yung airplane, sabi, good morning. We are about to land 20 minutes, but due to air interference, I was informed that the control tower has so many planes that needs to land. At tayo ay pang ganito tayo. Hindi tayo makabababa kaagad-agad. Kailangan nating magpahinga sa himpapawid ng 20 minutes. So instead of 6:25, we will be landing on 6:45. So sa control tower nakikita yung mga nangyayari, mga paparating na mga aeroplano at sinasabi ng control tower, ikaw ay pandalwampu pa, hindi ka pa pwedeng mag-land dahil magkakabanggaan ng mga aeroplano. Kaya kailangan 20 minutes magpahinga ka dyan sa himpapawid. Oh my God. 20 minutes. Naka-steady yung... So we will be slowly moving due to the sequence of Sa control tower, para siyang command center. Dito, pinag-uusapan ang mga paparating na mga problema. Kaya dito, marinig nyo, sasabihin na, bato sa abdo! Sasabihin nung isa ay, malusaw. Yun. Sakit sa puso. Yan. Yung mga prayer warrior natin ay tinalaga ng Diyos, sila yung nakikipagbagang espiritual para sa inyo. Kaya narinig nyo, ang sambayang ito'y aming idinadalangin sapagkat ang sambayang ito'y tinitira ng kaaway at kinakailangan ito ay ipanalangin ng isang panalangin walang patid. Sapagkat kung hindi gagawin ito, maaaring siya'y masakmal ng kaaway. Kaya ang role ng mga prayer warrior ay napakahalaga. Kaya habang ako ay nasa Palawan, mayroon kaming virtual prayer at nagkikita-kita doon kahit nasa hospital, dinadalangin. Sapagkat tanging presensya ng Diyos ang susi upang ikaw ay makapagtagumpay, kapatid. Kung wala ang presensya ng Diyos, sinisigurado ko sa inyo, magkakahiwa-hiwalay tayo. Binabanggit ng asawa ko yung pangangailangan, pero alam ninyo, ngayong araw ito ang pinakamaraming perang naipon para dyan sa gawain niya. Dahil ang presensya ng Diyos, siya yung tool upang ating magawa ang mga gawa ng Panginoon. Amen. Napakabuti ng Diyos. Pero kung lakad lang natin yan, kung ito'y hakbang lamang natin, sabi ni Moses, Panginoon, kung di sa akin ang presensya mo, magtutulog na lang ako. Hindi ako hindi ako aalis. Kasi alam ko talo na ako. Pero dahil alam ko nasasamahan mo ako, sige lang. Dalahin mo ako saan mang lugar nais mo ako pumaroon. There are 3 things inside the ark. Number 1 is
the pot of manna. Nasaan yun? Pot of manna. Ito. Yan. Isang lalagyan na may mga nakalagay na mana. Yung kinain doon sa yung mana, nung nagugutom ang mga Israel, humihingi sila ng Israelita, humingi sila ng pagkain sa Diyos, at ang ginawa naman ng Panginoon, nagpaulan ng mana mula sa langit, at ang mga tao ay kumain ng mana, saganang mana. Ano kaya ang ibig sabihin naman ng manang yan? You need to understand the manna represents the fact that God is a provider. Ipinapakita ng pot of manna na ito na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. Kaya, kung dadaan man talaga sa operation, wala na magawa kundi idalangin ang gagamiting doktor, ang gagamiting medicine, para lamang maisaayos ang lahat. Dahil pag nagkamali ang doktor, Panginoon kong Diyos, gugupitin ang bahagi ng iyong. Pag nagkamali ang doktor, paggupit sa iyo ay hindi ka na magigising. Kaya dinadalangin natin ng Diyos ang magpadala ng mga instrumento, ng mga bagay na gagamitin upang ikaw, kapatid, ay maka-escape. Anong message daw ng February? Nasaan yung kopya natin? Yan. Faith, mayroon ka ba dyan? Sa February, grace to escape. Sa Ezra chapter 9 verse 8, and now for a little space grace had been showed from the Lord our God to leave us a remnant to escape and to give us a nail in His holy place, that our God may lighten our eyes and give us a little reviewing in our bondage. In the second month of the year, because of the amazing grace of God upon you, you will escape calamities, you will escape misfortune, you will escape witchcraft attack, and you will escape impossibilities. Saktong-sakto naman to, no? May mga kalamidad, may mga, misfortune, malas, may mga kamalasan, yung witchcraft? Ano yung witchcraft? Mga mangkukulam, magdadatingan yung mga yan, may mga impossibilities kayong pagdadaanan, ang mabuting balita na ibinabalita ng Diyos sa inyong lahat, makakalampas kayo dyan. Amen. Makakalampas kayo dyan. Itatawid kayo ng presensya ng Diyos. Itatawid kayo ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya alam ninyo, si Daniel ay nakatakdang operahan ng, ako na nagpatotoo, nakatakda siyang operahan ng 9 p.m. ng gabi at nanalangin kami ng 8 p.m. At doon, matapos yung panalangin, dumating na yung binding and loosing. Sabi ko sa nasa hospital, yung kayo mag-iingay diyan, kami na lamang ang in charge dito, kayo na lang ay makinig. At nung nagbabinding and loosing, nakakatayo sila, nakikita namin doon. Tuloy-tuloy yung binding and loosing. Nung matapos yung binding and loosing, biglang may pumasok sa hospital, sa room, at gulat na
nagulat yung nurse dahil nakakatayo at nananalangin yung kanyang napasok na yun. Eh, lalo na kung nagbabaindendos doon, baka yumanig yung kwarto. No? Sakto. Yun ang ibig ko sabihin. Sakto nang matapos yung binding and loosing, tsaka pumasok yung nurse, at tsaka si Daniel, kinakailangang operahan na. Kaya sa kamay ng Diyos, inilagay natin ang kanyang kalalagayan at si Daniel ay buhay. Purihin natin ang Panginoon. Si Brother Herding daw, nung hindi pa inilalabas, ay gusto nang pasukin yung kwarto at gustong tingnan ng kanyang anak at napapaluha siya. Bakit wala pang aking anak? Buti na natin hindi pinasok. At nung makita niya, ay, salamat. Buhay ang aking anak. Kung may magagawa tayo diyan pakipagbaka, itataas natin lahat ng ating mga kalalagayan, hindi lamang physical, lahat ng battle na inyong pinagdadaanan, manatili kayo sa presensya ng Diyos, iparating ninyo sa Diyos lahat ng inyong samo at daing na may pananampalataya. At kayo, tayo, mga kapatid, ay magtatagumpay. Hallelujah! Financially, yun nga, the path of mana, God will be your provider. Huwag kang mag-alala sapagkat sa panahon ng pangangailangan, bahala ang Diyos gumawa upang ikaw ay makaranas ng pagtatagumpay. The path of mana ang sagot sa iyong pangangailangan. Amen. Kaya nang ating itong itaas sa Diyos, the path of mana ay ipinagkaloob na ng Diyos. Number 2 is Aaron's rod that budded. Ano ba yung Aaron's rod? Asaan ba yan? Ayan. Tungkod. Namulaklak. At may ibig sabihin yan. At ang ikatlo, sa 1 Samuel chapter 16, pakitingin nga, alin dyan? Yan ba muna? Pakibasa ang John 15, verse 16. Kapatid, sigurado ka na bang tinawag ka ng Diyos? Tanong mo nga sa iyong karapit, sigurado ka na ba na ikaw ay hinirang ng Diyos? Kanina, napagbubulay-bulayan ko habang ating inaawit yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. At ang ilan sa atin, akala natin simple lang ang pagbabalik ng Panginoon. Pero unayaan ko doon ay yung the wrath of God. Yung galit ng Diyos. Sa kanyang pagbabalik, hindi siya darating na parang hatol ang kanyang pagbabalik. At yung mga nagsigawa ng kasalanan ni sila, takot na takot. Hindi sila makapagpakita sa Diyos. Sasabihin nila, kublihan mo ako, bato, kublihan mo ako.
Sapagkat pagdating ng Panginoon, puot. Lahat ng nagsigawan ng kasamaan, lahat ng sumamba kay Baal, lahat ng sumamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng hindi pumili sa Diyos, hato lang kanilang mararanasan. Sila'y magtatago sa mga bundok, magkukubli sa mga bato. Subalit, sa mga sumamba sa Diyos, na siya lamang ang kanyang pinaglingkuran, sila na't pinili ng Diyos, sila ay tatanggap ng crown of God. Purihin natin ang na-imagine ko ang isang anak na nagtatago sa kanyang magulang kapag siya'y napagalitan. Ganun yung magiging eksena ng mga hindi sumampalataya sa Diyos. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sumampalataya kayo sa Diyos, na kayo'y pinipili ng Diyos. At ang mga pinipili ng Diyos, anuman ang kanilang maranasang saway, anuman ang kanilang maranasang, alam nila, mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sapagkat ang magulang, hindi niya pahihintulutan ang kanyang anak ay mapahamak. Sasawayin niya. Kaya yung tungkod na may pangawil doon, ipinakita sa inyo na pag nagkakamali, kinakawit ang leeg. Oops! Dito ka. Namamali ka ng direksyon. Namamali ka ng landas. Halika. Dito ka. Sunod ka dito. Nandito. Ito ang daan. Dito tayo may kaligtasan. God spoke to me, sabi ng lalaki ng Diyos, that this year is a year of amazing grace. Listen. When something becomes amazing, it means it is unexplainable. Hindi mo maipaliwanag. So when dry wood grows, leaves the flowers, in 24 hours, it's unexplainable. Nothing grows within 24 hours. People can water plants, but nothing can grow within 24 hours. It takes days, weeks, or months. It is unexplainable. You can explain what happened there. There are no words to explain it. Yung tungkod, nilagay sa loob ng 24 hours at nang balikan ng lalaki ng Diyos, ang tungkod ni Aaron ang nagkaroon ng, namulaklak. Nang ibig sabihin, pinili ng Diyos si Aaron. Kasi sa leadership, ibang usapan ito ha. Sa leadership, pumipili ang Diyos ng leader. Pero sa church, sa iglesia, hindi lang naman isa ang pinipili ng Diyos. Tayong lahat na nais maglingkod sa Kanya, tayong lahat ay may karapatan na sumamba sa Diyos. Pinipili yan eh. Ayan o, namulaklak. It represents the fact that Aaron was chosen. Itong mga pagsasalita sa unahan, ano lang na parang sinasabi namin kami pinili ng Diyos. Pero ang totoo, naglahandaan Diyos ng mga magsasalita dyan. Hindi pwedeng ang Diyos ay maubusan ng mga lalaki at babae ng Diyos ng kapamahalaan. Kaya pag umaalis sila, may pinapalit ang Diyos. Si Pastor Boy, si Sister Oklet. Ngayon si Pastor Nep talaga yung nakita namin na pinili ng Diyos dahil nung una, kita namin
medyo, kung sasabihin sa karanasan, wala siyang karanasan. Bagamat siya ay doktor, ay hindi naman siya tumatayo sa pulpito. Pero alam ninyo, siya ay mag-organ siya nung araw. Para siyang si Josue at si Sarah na tumutugtog. So, worshiper sila. At pag pinipili sila ng Diyos, nilalagay sa katungkulan o katulad namin, siyempre, sinasamahan sila ng Diyos. Yes, minsan nagkakamali ng pagpapasya, pero sinasamahan sila ng Diyos. At ang sinasabi nila ay nangyayari. So si Aaron, pinili ng Diyos, sapagkat yung kanyang tungkod, nagkaroon ng namulaklak sa loob lang ng 24 hours. Napaka-imposible noon. Napaka-imposible. Diligin mo man yan ng diligin sa loob ng 24 hours, hindi naman pwedeng mamulaklak yan ng ganan. It will take time, months, weeks, or year. Pero dahil ito'y pinili ng Diyos, kasi pinapatunayan lang ng Diyos ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinirang. So si Pastor Nep, nasa ano tayo, sa leadership tayo eh. Si Pastor Nep, napaka-imposibleng matuto ko agad niyang mga aral ng may bahid. Napaka-imposible. Sige nga, patayuin ko nga kayo sa loob na isang linggo kung makitang ang presensya ng Diyos ay sumasa inyo. Baka pag tayo magkanggang kayo na, ay yun ay live siya na ginagamit ng Panginoon. At nakita natin, wala pang isang taon, nakita natin ang bahid ng Diyos ay sumasama na sa Kanya. Paano nyo masasabing sumasama na sa Kanya? Pag may sinasabi, nangyayari. Gaya na sabihin niyang, magkakaroon tayo ng krusada sa norte. O, di, nag-schedule. Nagsara ang isang bayan, pero nagbukas yung kabilang bayan. Kaya natuloy yung crusade. Paano malalamang sinasamahan sila ng Diyos? Pag mayroon silang naiplano, o sige, tuloy natin ito. Tapos nakita niyo, aba, may pera nga. Nagkakaroon nga, kahit wala. Sa pananampalataya, aba, ginagawa nga ng Diyos. Pag sabi si Sister Maura, magtatayo ka ng bahay, ay di magkakamot niya sa ulo. Teka, saan ako may ko ng pera? Sige lang, umakbang ka lang sa pananampalataya. Natapos ang bahay. Sagot ng Diyos. Mga ganon. Ulim, magpapakasal na kayo ngayon taong ito. Ay di, lagi, saan tayo kukuha ng pera? Wala naman talagang pera pa. Anong gagawin? Dinadalangin natin. At mangyayari iyan. Ganon niya. So, sinabi sa kanya ng Diyos, ang taong 2025 ay magiging taon ng multiplication. Siyempre, gusto nating lahat yun. Amen? Pagka hindi nyo yung ginusto, kawawa naman kayo. 2025 magiging taon ng abundance. Gusto nating lahat yun. Amen? Overflowing grace. Gusto nyo ba? Pero hindi lang basta-basta ganun yun. Hindi nagustuhan lang. Kung hindi ka tinatawag ng Diyos, baka magka-problema ang iyong declaration. Pero dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, patutunayan niya ng Diyos. Unexplainable. Hindi mo maipapaliwanag. Unexplainable. Ang totoo niyan, ang sagot sa pagkain kahapon, dalawa. Pero hindi ko na kinontra. Si Agreng at si Sister Marlene. Hindi ko na sila kinontra. Pero ang ating mga kabataan ay mandaming ginagawa nung umaga, kaya hapon lamang halos nagdatingan. Kaya nandyan ang pagpuprovide ng Diyos. Manghihinayang pa nga kayo pag hindi kayo naging instrumento sa mga ganitong ginagawa ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. God is giving you an opportunity to worship Him, to serve Him.
manghihinayang kayo pag hindi ninyo napaglingkuran ang Diyos sa isang pagkakataong ito na ibinibigay ng Diyos. Kaya ang mga lalaki at babae ng Diyos, pagka may mga ganito, inaampat na nga namin pero alam niyo ba sa Mother Church, pag ang Diyos ay kumilos, ating gabi na nagtatrabaho pa Pag nakikita ko nga yung video sa Subay, sabi ko, grabe, may mga madaling araw kayong naghahakot na nagkakahula ng mga aso sa Subay, nakalapit pa naman na sementeryo yun, nakikita ko mga video ninyo, alam niyo sabi ng mga taga-Subay, iba talaga ang mga Maranatha. Talagang hating gabi naghahakutan dahil isinasakay sa bangkang Maranatha ang buhangin, simento, graba, lahat. At madaling araw, didiretso kayo doon, hakot kayo ng hakot. Wala naman nag-uutos sa inyo. Pero nagawa nating lahat yan. Wala tayong supporter na nagbigay ng pera para punduhan ang mga yan. Pero nakita natin, ang Diyos ay nagtagumpay. Amen? Hindi ko na binabanggit ang mga pangalan ng mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon dahil gusto ko ang Panginoon ang magparami ng mga binhi na inihasik nila sa pananampalataya. Kasi pag ako ang babanggit, napasalamatan ko kayo, ay ang Diyos, kung magpasalamat siya, may balik, may reward. Ako, pag nagpasalamat, yun lang ang balik sa inyo. Binanggit ko lang ang inyong pangalan. Naluwalhati kayo dito sa lupa. Wala namang balik. Kaya mas pinipili namin na ikubli sa pangalang may nagbigay ng 50,000. O, ayan. May nagbigay ng maraming nagbibigay. May nagbigay ng 5,000, 10,000. Marami tayong pera ngayon dahil tayo ay ang Diyos yung ating provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hindi mo maipaliwanag ang ginagawang kilos ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Unexplainable. Something will happen to you and people will look at you and wonder what happened. They will look for an explanation. They cannot explain it. It is beyond explanation. Hindi kayang ipaliwanag ang ginagawang kilos ng Diyos. Salamat sa Diyos na pumili sa inyo. Ayan. Sabi mo sa iyong kalapit, pinili ka kapatid ng Diyos. Huwag kang magduda, pinili ka ng Diyos. Wala, ayun yung kausapin niya yung kalapit Sabi mo sa iyong kalapit, pinili ka ng Diyos. Hindi ako ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang pumili sa iyo upang maranasan mo ang kanyang mabubuting gawa. Hallelujah. Sabi nga diyan sa John 15:16, yun ba yun? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at kayo'y aking inihalal upang kayo magsiyaon, magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang inyong anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay sa inyo. Bulaklak bunga. Nais ng Diyos kayo'y magsipagbunga. Nais ng Diyos kayo'y magsipagbunga. Magsisagana. Magsisagana. Aaron was chosen. And since Aaron was chosen, ang sabi dito, don't fight with the people God chose. Dahil si Aaron ay pinili ng Diyos, ang sabi niya, huwag ninyong labanan ang mga pinili ng Diyos. Ayan. Ito, didirektahin ko na kayo.
Dahil kayong lahat ay pinili at hinirang ng Diyos, huwag kayong makipaglaban, huwag kayong maglabanan sa isa't isa. Kayong lahat ay pinili ng Diyos sa lugar na ito. Huwag kayong maglabanan sa isa't isa. Ang tanging mo ipapayo ng mga lalaki at babae ng Diyos, wala nang hihigit pa, ay kundi magmahalan kayo. Upang makita ng lahat na ang Panginoon ay suma sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Kahit sino man sa kaliit-liitang mga kapatid dito, huwag ninyong labanan sila. Walang natatanging dito sa iglesia ng Diyos. Kahit sa tingin ninyo sila'y makasalanan, huwag ninyo silang labanan. Dahil ang nakikipaglaban sa Diyos, parang sumisikad sa matulis. Sino sa inyo nakasikad na sa matulis? Mayroon ba? Minsan, isang beses, napunta ko ng hospital, mayroong isang doon, may naka sa paa na patayuan ng katol, natapakan yung tayuan ng katol, mainit sila guys, dala-dala sa ospital, nakasaksak sa paa yung parang kang sumikad sa matulis. Ay ako hindi makatingin sa mga ganun eh. Naghahawan yung isang tauhan ni Tirso doon sa may rancho doon, umiikot yung pang-grind ng grass, natamaan yung alambre, umigsa yung alambre, nakatusok dito. Tinuturo sa akin ni Tirso Sir Tirso yung kung tingnan niyan. Nakasaksak yung yung alambre. Masakit ang sumikad sa matulis. Na-experience nyo yan. May mga lumaban sa inyo, hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Dahil pag kinakalaban ninyo ang mga lalaki at babae ng Diyos, ang Diyos ang magiging tagapag-iganti ng bawat isa sa inyo. Amen. Iyan ay nasusulat. Hindi iyan sinasabi ko lamang sa inyo. Iyan ay nasusulat. Binabasa ko nga lang yan eh. Aaron was chosen. Don't fight the people of God or the people God chosen. You will just waste your time. Sinasayang nyo lang ang inyong mga oras. You will just waste your time. God was chosen. He was chosen by God whether you like it or not. Sa ayaw nyo sa gusto, yung kalapit ninyo, tayong lahat dito, ay pinili ng Diyos. Hindi naman tayo ang pumili sa kanila. Habang sila'y nandirito, pinipili sila ng Diyos. Ngayon, pag umalis na sila, hindi na sila pinili ng Diyos. Dahil pinili nila ang sumunod sa takbo ng sanlibutan. Pero habang sila'y nandirito, habang tayo nandirito, pinipili natin ang Diyos. Amen? Sabihin nyo nga, pinipili ko ang Diyos. Ako'y magpapatuloy. Ayan. At dahil andito ka, ang sabi dito, God has put a crown in His head. God put a crown in His head. God has put a crown in His head. Yung tungkod, naging simbolo siya. Yung tungkod niyang hawak, nagkaroon siya ng bulaklak. Pinili. Nagkaroon siya. Naaalala ko ito yung mga babae, naglalagay ng bulaklak sa mga ulo. That is a symbol of crown na ikaw ay pinipili ng Diyos. What will you do? Yun yung tanong. Anong gagawin ninyo? What will you do? Kung ikaw ay pinipili ng Diyos, kung ikaw ay kinukurunahan ng Diyos, anong gagawin ninyo? Sagot. I greet them, batiin ninyo. Congratulations, pinili ka ng Diyos. Congratulations, magtatagumpay ka. Binabati kita.
pinili mo ang presensya ng Diyos. Binabati kita, ikaw ay nagtatagumpay. Amen. Amen. Batiin niyo yung kalapit. Congratulations. It is very strange thing. When God chooses a man, He does not struggle. Pag ikaw, ako, tayong lahat, pinili ng Diyos, walang masyadong struggle kang mararanasan. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ang nag-aalala sa iyo at sa akin. Inaalis ng Diyos yung ating pag-aalala. 1 Peter 2 verse 9, pakibasa ng lahat. Awit yan eh. Awit natin yun eh. For you are a chosen generation, a holy nation, people belonging to God. Tandaan mo yan, kapatid. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. Pinagmamayabang ka ng Panginoon. Ipinagmamapuri ka niya. Ikaw ay lahing hirang. Isang makahariang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, ang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tinawag ka ng Diyos. Hinirang ka ng Diyos. Hindi ka isang pangkaraniwang tao. Hinirang ka ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga kadakilaang gawa. Tinawag ka mula sa kadiliman upang ihayag mo ang kaliwanagan ng Panginoon. Amen. He either chooses you because of your character or He chooses you and work on your character. Ano ibig sabihin dito? Nang ikaw daw ay isilang, ang 80% daw ng iyong karakter ay minanamula lang. Malaki pala ni 80%. Yung 20%, ang sabi dito, are the things we learn as we grow old. And that is very difficult to change. Yung nakalakahan, napakahirap daw baguhin. Ito yung binabago na ng Diyos, yung 20% na yun. Yun yung kultura, yung paraan ng pagbibihis. Panghirap baguhin yan. Libang, ibigay mo yan sa Diyos. It's only God that can change that. Tanging Diyos lang ang may kakayahang mag-iba ng karakter na yan o pag-uugaling yan o ng kulturang yan. There is a bad character and a good character. Then, there is a fruit of soul winning. Sa taong 2024, ilan ang nadagdag sa atin dito? Mayroon ba? Salamat kung mayroon. Sapagkat ang Diyos ay tumatawag ng mga lalaki at babae na maglilingkod sa Kanya. Ang totoo, lahat ng tao sa Diyos eh. Sabi mo sa iyong kalapit, lahat ng tao sa Diyos. Ang problema nga lang, iniwan ng tao ang Diyos. Yun yung totoo. Pinaltan ang Diyos ng mga, alam nyo na ang ibig ko sabihin. Pinili nila ang lumakad sa kanilang sariling lakad. Tinalikuran ang palatuntunan ng Diyos. Ngayon, Diyos ang naghahanap sa tao. Ayan. Nabaligtad. Dapat ang tao ang maghahanap sa Diyos na baligtad. Dahil ang tao ay tumalikod sa Kanya.
Ginawa ang sariling gawa. Ginawa ang sariling kaisipan. Piling nawawala ang Diyos, gumawa ng ibang Diyos. At ang tawag doon ay Diyos-Diyosan. At ngayon, ang Diyos naman ang naghahanap. Nasaan ka, tao? Where are you, son and daughter? At ang tao ay paliko ng paliko, palayo ng palayo, ng palayo, ng palayo. Tara sa Panginoon, tayo sumamba. Idalangin mo na lang ako. Hindi ko pa kaya sumamba ngayon. Mayroon nga akong nakalapit na ikwento ko sa asawa ko. Sabi niya, isang madaling araw. Puyat na puyat ako. Hindi ako nakatulog. Bakit di ka nakatulog? Ang lakas ng sound system mo. Umutugtog ng awit sa Panginoon. Hindi ako makatulog. Hindi ako nagsorry sa Kanya. Sabi ko sa loob, bakit di ka nakatulog? Awit pala sa Panginoon ang iyong pinakikinggan. Dapat makatulog ka ng masarap dahil parang yung katawan mo inililibing pag nakakarinig ng awit na espiritual. Bakit hindi ka makatulog? Yan. Kaya, natatawa tayo. Mas gusto nila yung tugtugan ng sanlibutan. Tayo naman, awiting makalangit yung ating hinahanap. Amen! Dahil ang Diyos ay hinahanap tayo. Ang tao hinahanap ang sanlibutan. Yun yung kanilang mga gawa. Doon sila masaya. Pero mga anak ng Diyos, ang kanilang kagalakan ay ang marinig ang salita ng Diyos at ang mga awiting espiritual. Purihin natin ang Panginoon. Ay nung araw, ang ating mga awitin, dreams are my reality. Yun yung ating mga awit, ano? Mamamamay Sharona. Ang tatarang sayaw. Mamamamay Sharona. Ayan. Dahil gusto natin sina Sharona. Ay iba na tayo ngayon dahil tayo tinawag na ng Diyos. Naliligayahan tayo sa mga awiting espiritual. Amen. Pagagalitan ako ng misis ko kung ano yung inaawit ko. Para ko lang maipakita sa inyo yung kaibahan ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Amen. Pinaglalakasan pa nga, santong kabayo. Aba, saan ka naman nakakita ng mga ganong awit? Pero tayo, dahil tinawag na tayo ng Diyos, nahihiya na tayo na umawit ng ganong mga awit. Amen. There are some people that have a room full of dollars. Aba, maganda to ha. There are some people that have a room full of dollars. Sino kaya sa atin ang maraming pera na? There is nothing wrong with having a lot of money. The problem with these people is that they are greedy. Greed is a spirit. You see, Judas was a thief. Magnanakaw, thief. Lucas 22 verse 3. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12, what entered him was not the physical Satan. It was the spirit of greed. Judas was not in control. He had the spirit of greed. You see, some people die thief. Mahirap din ang maraming pera. Kasi 3 bagay ang ginagamit ng kaaway para ikay mahiwalay. Tandaan natin lahat yan. Gold, girl, ano yung isa? Glory. Mahirap din yung maraming ganun. Gold, pag nagkapera daw, naiibang ugali ng tao. Pag nagkapera daw, naiibang ugali ng tao. Glory, pagkarang may katungkulan na, naiiba na rin ang ugali ng tao. Hindi na maabot. Tumataas na yung ere. Pag hindi nagtagumpay dun sa gold, dun sa glory, gagamitin ay girl. Ayan.
yung mga kalalakihang yan, gagamitin ni girl para mapabagsak. Kaya tayong lahat ay magsipanalangin masikap, ha? Na tayo ay makalampas sa tatlong yan. Girl, gold, and glory. Amen? Aanin naman natin ang kayamanang yan. Aalis naman tayo dito. Iiwan natin lahat ng kayamanang yan. Kaya, there are people, there are businesses that are there just to grab your money. There are people struggling to survive. Finally, it is important for us to understand that when God chooses you, He gives you authority. Ito maganda. Pag pinili ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng kapamahalaan, ng kapangyarihan upang maisagawa mo ang mga dakilang gawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya ay tapat at patuloy siyang magtatapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ay tumayo. Awit, Rachel, awit pagsamba. Stars wanna know, it knows how much sand is on the shore, sees every sparrow that falls. You made the mountains and the sea, He's in control of everything, of all creatures great and small. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain and can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. I don't know what tomorrow will bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I have believed. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'd be just fine. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I am overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I am overwhelmed by the pain and can't see
God said, I give you authority. Let your power flow. Let your healing come in this place. We call for signs and wonders in this place. Let your presence, O God, show in this place. I speak to every vein, every blood vessel, every cell, every nerve, every organ, every bone and marrow, every joint, be healed now in the name of Jesus. The miracle-working power of God flows from your head to your toes. Be healed now in the name of Jesus. In Jesus' name. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, sapagkat kasama ka namin, naranasan namin ang iyong personal na presensya. Nakita namin ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Hinirang mo kami mula sa sanlibutan ito, mula sa kadiliman. Tinawag mo kami at inalayan mo kami, ginawa mo kaming iyong mga anak na mamumuhay sa kaliwanagan. Kaya naman dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami ng lakas ng pananampalataya, bigyan mo kami ng lakas ng katawan upang ang bawat isa sa amin ay magtagumpay sa aming mga buhay. Salamat, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka sa oras na ito. Sa iyo ang aming pagpuri, sa iyo ang aming pagsamba. Ikaw lang ang aming Diyos. Wala nang ibang Diyos. In Jesus' mighty name, amen and amen. And He knows my name. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, I can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. I'm overwhelmed by the pain and can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. He counts the stars, one and all. You know how much sand is on the shore. He sees every sparrow that falls. He made the mountains and the sea. He's in control of everything, of all creatures great and small. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain and can't see the light of day, I know I'll be just fine. He knows my name. I don't know what tomorrow will bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't have all the answers
through the questions of life, but I know in whom I have believed. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain and can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name, every step